Isang mapagpalayang araw po sa pagpapatuloy pa rin po ng ating talakayan sa Rule 113, Rules of Court. Ang tatalakayin po natin ngayon ay yung tinatawag pong citizen's arrest. No? So ano po ba yung citizen's arrest? Yan po yung nilalaman ng Section 9 ng Rule 113, Rules of Court. No? Method of arrest by private person. So yan po yung citizen's arrest na sinasabi. Ngayon, yung condition po niyan, yung three conditions po niyan, yan po ay tinalakay na rin po natin ng mga nakaraang video. So dito po, particular yung nilalaman ng Section 9. Paano ba isinasagawa yung pag-aresto ng isang pribadong individual sa isang suspect? Okay? So yan po yung nilalaman po ng Section 9. Method of arrest by private person. No? So, ito po yung nilalaman yan. When making an arrest, a private person shall inform the person to be arrested of the intention to arrest and the cause of the arrest. Di ba? So, ibig sabihin, bilang pribadong individual, mahalagang maibigay mo, no, yung dahilan. Okay? So, sabi diyan, shall inform, no? Kailangan maipaabot mo, maiparating mo doon sa taong aarestuhin mo kung bakit mo siya inaaresto, anong dahilan, no, yung cause of the arrest. Diba? So, maliwanag po 'yan. When making an arrest, a private person shall inform the person to be arrested of the intention to arrest him and the cause of the arrest. Okay? So, anong dahilan? So, ipapaalam mo sa kanya yung iyong intensyon para arrestuhin siya at sa anong dahilan. Okay, so dito meron naman pong pasubali. Ang batas. The latter is either engaged in the commission of an offense, is pursued immediately after its commission, or has escaped, flees, or forcibly resists before the person making the arrest has opportunity to so inform him, or when the giving of such information will imperil the arrest. So maliwanag po yung nilalaman ng Section 9, no? As much as possible, kung ikaw po ay isang pribadong individual at aarestuhin ko, meron kang aarestuhin suspect, no? So, una, mahalagang maipaalam mo sa suspect na yan yung iyong intention para arestuhin siya at yung dahilan, no, ng pag-aresto sa kanya. So, yan po, as much as possible, yung gagawin ng isang pribadong individual na mag-aaresto sa isang suspect. No? Subalit, meron pong pasubali na binibigay ang batas. Kung halimbawa, no, sabi diyan, unless the latter is engaged, no, in the commission of an offense. No? So, kasalukuyang ginagawa yung isang krimen. No? So, let's say, arresto may kasalukuyang ginagawa. So, pwede mo naman siyang agad-agad na arrestuhin, di ba? Merong ninanakawan or merong worse, parang kikitilan ng buhay or what. So, para hindi mangyari yon, bigla mo siyang inaresto. Pwede yon, no? Sabi diyan, unless, no, the latter is either engaged in the commission of an offense, is pursued immediately. Yun po yung tinatawag na hot pursuit. Hinahabol mo. Di ba? Nakita mo, may bumulagta o merong ninakawan, hahabulin mo. Di ba? So, hindi naman po pwedeng habang hinahabol mo yon, binabasahan mo ng kanyang karapatan, ini-inform mo, oy, ganito ganyan. Hindi naman po pwede yun. No? Siyempre, kailangan abutan mo muna. Di ba? Is pursued immediately after its commission, or has escaped, flees, or forcibly resist. Di ba? Tumakas. Di ba? Oh. So, or, sabi dyan, forcibly resist. Aarestuin mo na, biglang nanlaban. Okay? O nanlaban at aktong tatakas or tumakas. Di ba? So, sabi dyan, no? Before the person making the arrest has opportunity to so inform him. Ibig sabihin, nanlaban, tumakas, no? Bago mo pa maisagawa yung pag-i-inform sa kanya o pagbibigay ng kaalaman sa kanya na aarestuhin mo siya.
Okay po? So, or when the giving of such information will imperil the arrest. No? Let's say, aarestuhin mo yung tao, nagsasalita ka pa lang, biglang tumakas na or tipong tatakas na, wag mo nang gawin yung sinasabing yung unang sinasabi. 'Di ba? Kundi unahin mo munang arestuhin yung tao. 'Di ba? So, citizen's arrest is the arrest made by a private person without a warrant of arrest. So, yan po yung pamamaraan ng pagsasagawa, no? Ito ay pamamaraan ng pagsasagawa ng tinatawag na citizen's arrest or method of arrest by private person. Yung yung unang tinalakay po natin doon, na kung saan inilahad natin yung nilalaman ng nandun yung nilahad natin yung arrest without a warrant when lawful. Ito yun po, yun yung nilalaman ng Section 5. Tinalakay natin doon yung kondisyon, yung tatlong kondisyon. Dito naman po sa Section 9, ito po yung pamamaraan ng pagsasagawa ng pag-aresto ng isang private individual. Okay po? So tandaan nyo po, as much as possible, sabihin natin yung dahilan, ipaalam natin kung bakit natin siya aarestuhin. Pero kung sa pagsasabi niyan ay mai-imperil, ibig sabihin hindi mo maaresto yung tao, maaari siyang tumakas, o halimbawa kasulukuyang ginagawa yung krimen, aktong tatakas, or nag-resist siya sa pag-aresto. Diba? So, wag mo nang sabihin yung mga ganyan. Unahin mo munang arestuhin siya. Diba? Tandaan po natin, siyempre, ang logic natin dyan is maaresto yung suspect. Okay po? Ngayon, pag naaresto mo na siya, okay? Dali i-turn over natin sa authority, sa law enforcer. Diba? So, doon po natin siya maaaring basahan ng kung ano man, no? Kung practical nang sabihin sa kanya yung sitwasyon na yan, kung bakit natin siya inaaresto, no, doon po natin sabihin. Okay po? So, muli, maraming salamat po. Stay safe, be alert, and be aware.